Lumaki akong sanay sa hirap. Simula bata pa lang ako, alam ko na kung gaano kabigat ang buhay kapag walang pera. Pero tinuruan ako ng nanay ko na kahit anong mangyari, wag na wag kong ibababa ang dignidad ko. Kaya kahit nagtatrabaho ako noon bilang sales lady sa isang maliit na butik sa mall, palagi kong sinisigurado na maayos ang sarili ko, maayos ang pakikitungo ko sa iba, at hindi ako nagpapadala sa pangmamaliit ng mga taong mas may kaya. Doon ko unang nakilala si Marcos. Isang araw, pumasok siya sa butik na parang ordinaryong customer lang. Simple lang ang suot niya, pero halata mong may dating. Hindi siya yung tipong nagyayabang o nagpapansin, tahimik lang siyang namimili, habang paminsan-minsan ay napapatingin sa akin. Nung una, inakala ko na isa lang siya sa mga customer na mabilis lang aalis. Pero nagulat ako nang siya pa ang lumapit at nagtanong ng opinyon ko sa damit na hawak niya. Simula noon, pabalik-balik na siya sa butik. Minsan may binibili, minsan wala, pero palaging may dahilan para makausap ako. Hanggang sa dumating yung araw na inaya niya akong magkape pagkatapos ng trabaho ko. Nag-alanganin ako sa umpisa, pero may kung anong sincerity sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag, kaya pumayag ako. Doon ko nalaman kung sino talaga siya. Hindi pala siya ordinaryong lalaki. Marcos del Rosario, anak ng isang kilalang pamilya sa negosyo. May mga kumpanya, properties, at koneksyon sa kung saan-saan. Sa totoo lang, natakot ako. Alam kong malayo ang mundo ko sa mundo niya. Pero sa bawat pag-uusap namin, pinaparamdam niya sa akin na pantay lang kami. Hindi niya ako tinitignan bilang mahirap, kundi bilang isang babae na may pangarap at sariling halaga. Habang tumatagal, lalo kaming naging malapit. Hindi ko namalayan na nahuhulog na pala ako sa kanya. At siya rin, hindi nagtagal, umamin sa akin na mahal na niya ako. Doon nagsimula ang relasyon namin na alam kong hindi magiging madali. Hindi ako nagkamali. Noong una niya akong ipinakilala sa pamilya niya, doon ko unang naranasan ng tunay na pangmamaliit. Nakasuot ako ng simpleng dress. Pinaghirapan kong mag-ayos kahit alam kong hindi ko kayang tapatan ng karangyaan ng paligid nila. Pero pagpasok ko pa lang sa malaking bahay nila, ramdam ko na agad ang mga matang tumitingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ang pinaka hindi ko makakalimutan ay ang tingin ng ina niya, si Doña Veron. Malamig, matalim, at parang hinuhusgahan na ako bago pa ako magsalita. Halos hindi niya ako kinauusap ng maayos, at nung nagsalita siya, parang kutsilyo ang bawat salita. "Saan ka nga ulit nagtatrabaho?" Tanong niya sa akin kahit halatang alam na niya ang sagot. "Sa butik po, sa mall." Mahinahon kong sagot. Napangisi siya ng bahagya pero hindi iyon ngiti na may kabaitan. "Ah, sales lady." Hindi niya na kailangang magdagdag pa. Ramdam ko na ang ibig niyang iparating. Hindi ako sapat. Hindi ako karapat-dapat sa anak niya. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit kong naranasan ang ganong trato mula sa kanya at sa ilang kamag-anak ni Marcos. May mga pagkakataon na parang wala ako sa harap nila. Pinag-uusapan nila ako na parang isang bagay lang ako. May mga pagkakataon ding direkta nilang sinasabi na hindi ako bagay sa pamilya nila. Pero sa lahat ng iyon, si Marcos ang naging sandigan ko. Palagi niya akong ipinagtatanggol. Hindi siya natatakot sumagot sa sarili niyang ina para lang ipakita na seryoso siya sa akin. Ilang beses na rin silang nagtalo dahil sa akin, pero hindi siya umatras. "Hindi ko kailangan ng babaeng mayaman, ma. Siya ang mahal ko." Minsan ko siyang narinig na sinabi habang nag-aaway sila sa kabilang kwarto. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot, dahil habang pinapakita niya kung gaano niya ako mahal, lalo ko ring nararamdaman kung gaano kalaki ang agaw ng mundong pinasok ko. Dumating ang punto na gusto ko nang sumuko. Isang gabi, habang magkasama kami sa isang maliit na cafe, sinabi ko sa kanya lahat ng nararamdaman ko. Ang pagod, ang sakit, ang takot na baka isang araw ay pagsisihan niya ang pagpili sa akin. Pero hinawakan niya ang kamay ko
at tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi kita iiwan. Kahit anong sabihin nila, ikaw ang pipiliin ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Naniwala ako. At bago pa ako makapag-isip ng mas malalim, lumuhod siya sa harap ko. Sa gitna ng simpleng cafe na iyon, ilinabas niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya iyon, nakita ko ang singsing na kumikislap sa ilaw nila. Althea, pakakasalan mo ba ako? Parang huminto ang mundo ko sa sandaling iyon. Lahat ng pagdududa, lahat ng sakit, biglang nawala. Ang naiwan lang ay yung lalaking handang ipaglaban ako kahit laban pa ang buong mundo. At doon, sa harap ng maraming tao, gumiti ako at tumanggo. Oo. Hindi ko alam noon na ang oo na iyon ang magdadala sa akin sa pinakamagulong bahani ng buhay ko. Matapos kong tanggapin ang proposal ni Marcus, akala ko doon na magsisimula ang mas maayos na bahagi ng buhay namin. Sa unang mga linggo ng paghahanda sa kasal, naging abala kami sa pagpili ng venue, catering, at kung ano-ano pang detalye. Sa labas, mukha kaming perpektong magkasintahan na papunta sa isang masayang kinabukasan. Pero habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nagbago. Mga maliliit na bagay na sa una ay binaliwala ko, pero kalaunan ay hindi na kayang ipikit ng mata ko. Nagsimula iyon sa pagiging abala ni Marcus. Dati, halos araw-araw kaming nagkikita o nagkakausap ng matagal. Pero bigla, madalas na siyang may dahilan. May meeting daw, may aasikasuhin sa kumpanya, o kaya naman ay may bigla ang lakad kasama ang mga kaibigan. Sa una, inintindi ko iyon. Alam kong marami siyang responsibilidad, lalo na bilang anak ng isang kilalang pamilya sa negosyo. Pero may mga gabing hindi na siya umuuwi sa kondo niya kung saan kami madalas magkasama. Kapag tinatanong ko siya, palagi siyang may paliwanag. Napuyat lang ako sa office, o kaya nakain kami ng clients, hindi na ako nakapagpaalam. Simpleng sagot, pero may kakaibang lamig sa paraan ng pagsasalita niya. Parang may tinatago na ayaw niyang ipaakita. Isang gabi, habang mag-isa ako sa kwarto niya, napansin ko ang phone niyang naiwan sa mesa. Hindi ko ugali ng maghalungkat ng gamit ng iba, lalo na ng taong mahal ko. Pero hindi ko rin maikakaila na may kutob na akong matagal ko nang sinusubukang itulak palayo. Tinitigan ko lang ang phone niya, parang may sariling buhay ang konsensya ko na nagsasabing huwag. Pero may isa pang boses na nagtutulak sa akin na alamin ang totoo. Hindi ko ito hinawakan. Sa halip, umupo ako sa kama at pinilit pakalmahin ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na mali ang magduda, na baka pagod lang siya, na baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano dahil sa pressure ng kasal at sa ugali ng pamilya niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi mawala ang bigat sa dibdib ko. Mas lalo pa itong lumala nang makarinig ako ng mga bulong-bulong mula sa ilang kamag-anak ni Marcus. Isang araw, habang nasa isang family gathering kami, napansin kong may dalawang babae sa gilid na palihim akong tinitingnan. Hindi ko sila pinansin noong una, pero nang mapadaan ako malapit sa kanila, narinig ko ang pabulong nilang usapan. Hindi pala tapos si Marcus doon sa isa, sabi ng isa. Hayaan mo na, malapit na rin naman ang kasal. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yan, sabi ng isa pa, sabay lawa. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi nila alam na narinig ko sila, pero sapat na iyon para magduda kong tuluyan. Gusto ko silang harapin, gusto kong magtanong, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong gumawa ng esena nang wala pa akong sapat na ebidensya. Kinagabihan, sinubukan kong kausapin si Marcus. Hindi direkta, pero sapat para maramdaman niya ang pinanggagalingan ko. Pagod ka ba lately?
Tanong ko habang nakaupo kami sa sala. Ngumiti siya pero hindi na yung ngiting nakasanayan ko. Medyo maraming inaasikaso. Tapos, okay lang ba tayo? Dahan-dahan kong tanong. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Oo naman, bakit mo natanong? Imitang lang ako. Wala, naisip ko lang. Hindi ko na itinuloy ang usapan. Nakita ko sa mga mata niya na ayaw niyang lumalim pa iyon, at sa pagkakataong iyon, pinili kong manahimik muna. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil natatakot ako sa posibleng sagot na maririnig ko. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik ako. Pinagmamasdan ko siya, bawat kilos, bawat dahilan, bawat pag-iwas niya sa ilang tanong ko. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin sa phone niya na parang may tinatago, tapos agad niyang ibabalik sa bulsa niya kapag napapansin kong nakatingin ako. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili ko pa ring kumapit sa kung anong meron kami. Dahil mahal ko siya, dahil naniwala ako sa mga pangako niya, dahil gusto kong isipin na baka ako lang ang nagdududa ng walang basehan. Habang palapit ang araw ng kasal, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa labas, abala ang lahat sa paghahanda. Lahat masaya, lahat excited, pero sa loob ko, may unti-unting nabubuong takot na hindi ko maipaliwanag. At kahit pilitin kong itago iyon, alam kong may mali. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim ang katotohanang naghihintay sa akin. Dumating din ang araw na hindi ko na kayang ipikit ang mga mata ko sa mga hinala ko. Isang gabi, nasa kondo kami ni Marcos. Tahimik ang paligid at abala siya sa pagliligo. Naiwan ang phone niya sa ibabaw ng mesa. Nakailaw ang screen dahil may pumasok na mensahe. Hindi ko sana papansinin pero kusang napatingin ang mata ko sa pangalan na lumabas. Miss na kita. Kailan mo ako makikita? Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Nanlamig ang mga kamay ko habang nakatitig sa phone. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan ko itong kinuha, parang natatakot na baka bigla itong mawala o maglaho ang lahat ng nakikita ko. Binuksan ko ang conversation. 1, 2, 3. Sunod-sunod ang mga mensahe. Mga salitang hindi dapat ipinapadala ng isang lalaking ikakasal na sa iba. Mga plano nila kung kailan sila magkikita, mga paalala kung gaano nila kamis ang isa't isa, at higit sa lahat, ang malinaw na katotohanang matagal na pala itong nangyayari. Hindi ito isang pagkakamali, hindi ito isang beses lang. Isa itong lihim na relasyon na matagal nang itinatago sa akin. Hindi ko na malaya na nangingilid na pala ang luha ko habang binabasa ang bawat salita. Parang unti-unting binabasag ang puso ko sa bawat scroll. Lahat ng pagdududa ko, lahat ng naramdaman kong kakaiba, totoo pala. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Napatingin ako kay Marcos habang palabas siya, nakatapis lang ng tuwalya. Basa pa ang buhok. Nagulat siya nang nakita niya akong hawak ang phone niya. Althea, mahina niyang sabi. Halatang kinabahan. Hindi ako agad nakasalita. Tinitigan ko lang siya. Pilit pinipigilan ang sarili ko na sumigaw o magwala. Hindi iyon ang gusto kong mangyari, hindi iyon ang klase ng babae na gusto kong maging. Sino siya? Mahinaon kong tanong, kahit halos mabasag na ang boses ko. Lumapit siya sa akin pero umatras ako. Ayokong maramdaman ang kamay niya sa mga oras na iyon. Makinig ka muna, simula niya. Gaano na katagal? Putol ko sa kanya. Napayuko siya, at sa simpleng galaw na iyon, alam ko na ang sagot kahit hindi pa siya nagsasalita. Bago tayo mag-engage, mahina niyang sabi. Parang may kung anong kumurot sa puso ko.
Hindi ko na alam kung ano ang mas masakit, yung pagtataksil o yung katotohanang habang pinapangarap ko ang kasal namin, may iba pala siyang kasama. Alam ba nung pamilya mo yon? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo siyang natahimik bago dahan-dahang tumanggo. Doon tuluyang nabasag ang huling bahagi ng tiwala ko. Hindi lang pala siya ang may lihim, kasama pala ang pamilya niya sa panluloko sa akin. Natawa ako, pero walang saya sa tunog nito. Isang mapait na tawa na kahit ako ay hindi ko inaasahan. Ang galing nyo, sabi ko. Lahat kayo, alam ninyo, pero hinayaan nyo pa rin akong magmukhang tanga. Hindi ganun, Althea, pilit niyang paliwanag. Hindi ganun? Ulit ko, mas tumingala sa kanya. Ano to? Ano tong binabasa ko? Hindi siya makasagot. Wala siyang masabi na kayang magpaliwanag sa ginawa niya. Ilang sandali akong tumahimik. Pilit kong kontrolin ang sarili ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong sampalin siya, pero hindi ko ginawa. Sa halip, pinili kong mag-isip. Dahan-dahan kong ibinaba ang phone niya sa mesa. Hindi ko kayo ipapahiya, sabi ko. Kalmadong-kalmado ang boses ko, na parang ibang tao na ang nagsasalita. Napatingin siya sa akin, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Tinignan ko siya ng diretsyo. Itutuloy ang kasal. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Sigurado ka ba? Ngumiti ako ng bahagya, pero hindi iyon ang gumiti na dati niyang nakikita sa akin. May kung anong bago. Isang bagay na hindi niya pakilala. Oo, sagot ko, dahil gusto kong matapos ito sa tamang paraan. Hindi ko na ipinaliwanag pa. Hindi ko na sinabi ang mga bagay na tumatakbo sa isip ko. Hindi ko sinabi na sa sandaling iyon, may nabuo ng plano sa utak ko. Isang plano na hindi nila inaasahan. Isang plano na maglalandad sa lahat ng ginawa nila. At higit sa lahat, isang planong sisirain sa pamilya na matagal nang minamaliit ang pagkatao ko. Tahimik akong tumalikod at naglakad sa labas ng kondo. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang sakit, pero kasabay nito, ang unti-unting pagbuo ng lakas sa loob ko. Kung akala nilang mahina ako, nagkakamali sila. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babae na tahimik lang natatanggap ng pang-aapi. Sa pagkakataong ito, ako na ang gagawa ng paraan para maramdaman nila ang sakit na binigay nila sa akin. Paglabas ko ng kondo ni Marcos, hindi ako agad umuwi. Naglakad lang ako ng walang direksyon, parang hinahayaan kong ubusin ng hangin ang sakit na bumabalot sa dibdib ko. Pero habang lumilipas ang bawat minuto, unti-unting napapalitan ang sakit ng isang malamig na desisyon. Hindi ako iiyak habang buhay. Hindi ako papayag na ako ang tapakan nila at iwanan na parang walang halaga. Doon nagsimula ang plano ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa isang maliit na opisina ng abogado na nirekomenda ng dati kong kaibigan sa trabaho. Hindi iyon enggrande, hindi rin sosyal, pero sapat na para sa kailangan ko. Tahimik akong umupo sa harap ng isang babaeng abogado, maayos ang pananamnit at matalimang tingin, parang sanay na sa mga kasong puno ng pagtataksil at panlilinlang. "Anong maitutulong ko sa'yo?" tanong niya. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Ikinuwento ko ang lahat, ang relasyon namin ni Marcos, ang nalaman kong kabit at ang plano kong ituloy ang kasal kahit alam ko na ang totoo. Tahimik lang siyang nakinig, paminsan-minsan ay tumatanggo pero walang emosyon sa mukha niya. "Gusto kong malaman kung ano ang pwede kong gawin legally," sabi ko. Ayokong ako ang lumabas na talo sa huli. Ilang segundo siyang natahimik bago nagsalita. "Kung itutuloy mo ang kasal,
May mga paraan para maprotektahan ang sarili mo, lalo na kung may ebidensya ka ng panloloko at iba pang iligal na gawain. Napatingin ako sa kanya. Iba pang iligal na gawain? Doon siya bahagyang ngumiti. Hindi mo ba nararamdaman? Sa mga pamilyang may ganitong kayamanan, bihira ang malinis ang kamay. Doon nagsimulang gumana ang utak ko ng mas malalim. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatyag ako. Hindi na ako yung babaeng umiiyak sa isang sulok. Tahimik akong nagmamasid, nakikinig at nag-iipon ng impormasyon. Bumabalik ako sa bahay ng pamilya ni Marcus na parang walang nangyari. Nakangiti, maayos makipag-usap at nagpapakita na handa pa rin akong maging bahagi ng pamilya nila. Hindi nila alam, bawat salita nila ay sinusuri ko. Bawat kilos nila, binabantayan ko. Isang gabi, habang nasa hapunan kami sa mansyon nila, narinig kong si Doña Veron ay may kausap sa phone. Hindi ko sana papansinin pero napansin kong bumaba ang boses niya at tumingin siya sa paligid na parang may tinatago. Siguraduhin mong walang makakaalam, narinig kong sabi niya bago siya tuluyang lumayo. Doon lalo akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi nagtagal, nakahanap ako ng paraan para makakuha ng mas malinaw na ebidensya. Sa tulong ng isang kakilala ng abogado, nalaman ko ang ilang transaksyon ng kumpanya ng pamilya ni Marcus. Mga papeles na hindi dapat lumabas, mga deal na halatang may tinatagong mali. Hindi ko man lubos maintindihan ang lahat ng detalye, sapat na iyon para malaman kong may malaki silang lihim. At kung ilalabas iyon sa tamang paraan, siguradong yayanig ang buong pangalan nila. Kasabay nito, hindi ko rin pinabayaan ang ebidensya kay Marcus. Kinopya ko ang mga mensahe niya sa kabit, pati na rin ang ilang retrato at detalye ng mga pagkikita nila. Lahat ng iyon, tinago kong maayos. Sa harap nila, ako pa rin ang dating Althea, yung babaeng tahimik, mapagpasensya at handang magpakasal. Nakikita ko pa nga ang kunting kasiyahan sa mukha ni Doña Veron. Parang natutuwa siyang hindi ako nag-eskandalo. Siguro iniisip nila na natakot ako, na mas pinili kong manahimik kesa ipaglaban ang sarili ko. Hindi nila alam na kabaliktaran ang nangyayari. Isang gabi, muling nagkita kami ni Marcus para pag-usapan ang huling detalye ng kasal. Tahimik lang siya, parang sinusubukang ibalik ang dating kami, pero ramdam ko na ang distansya sa pagitan namin. "Sigurado ka pa rin ba?" tanong niya habang nakatingin sa akin. Tiningnan ko siyang diretsyo. "Oo, ikakasal tayo." Hindi ko na dinagdagan pa. Hindi ko na sinabi kung bakit. Dahil ang totoo, hindi ko na ginagawa ito para sa pagmamahal. Ginagawa ko ito para sa katotohanan, para sa hustisya, at para sa sarili ko. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalo kong pinagtibayan ang loob ko. Hindi na ako yung babaeng uniiyak sa dilim. Ako na ngayon yung babaeng may plano. Isang plano na hindi nila inaasahan. At sa mismong araw na pinili nilang ipahiya ako, doon ko sila ibabagsak. Sa harap ng lahat, sa paraang hindi nila makakalimutan. Dumating din ang araw na matagal ko nang hinihintay. Araw ng kasal ko. Sa salamin ng bridal suite, nakatitig ako sa sarili ko habang inaayos ng makeup artist ang huling detalye ng mukha ko. Suot ko ang puting gown na pinili ko pa noong mga panahong akala ko isang simpleng pag-ibig lang ang ipinaglalaban ko. Ngayon, iba na ang ibig sabihin ng araw na ito para sa akin. Sa labas ng kwarto, naririnig ko ang mahinang usapan ng mga bisita, mga halakhakan, pagbati at paghanga sa engranding setup ng kasal. Lahat maganda, lahat perpekto sa paningin nila. Walang may alam kung ano ang tunay na mangyayari sa likod ng araw na ito. Tahimik akong tumayo at sinulyapan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi na ako yung babaeng takot at nagdududa.
Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng handang ipaglaban ng sarili niya sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Pumasok ang coordinator at sinabing handa na ang lahat. Oras na para maglakad ako papunta sa altar. Paglabas ko, bumungad sa akin ng mahabang aisle na puno ng mga taong nakatingin sa akin. Nakangiti ang karamihan, pero sa gilid, nandoon si Doña Veron. Nakaupo ng tuwid, may bahid ng malamig na kumpiyansa sa mukha niya. Para bang sigurado siya ang mananaig sa araw na ito. Sa dulo ng aisle, nandoon si Marcos, nakasuot ng maayos na suit, gwapo pero walang bakas ng dating lalaking minahal ko. Tinignan niya ako, ngumiti, pero ramdam kong may kulang. O baka ako na lang ang nagbago. Dahan-dahan akong naglakad, bawat hakbang ko ay may kasamang bigat, pero kasabay din ito ang lakas na unti-unti kong binuo sa mga nakaraang araw. Hindi ako napapainil. Hindi ako umiiyak, kalma lang. Pagdating ko sa altar, nagkatiginan kami ni Marcos. Saglit lang, walang emosyon na malinaw, parang dalawang taong may kanya-kanyang iniisip. Nagsimula ang seremonya, nagsalita ang pari, binigyang halaga ang kasal, ang pagmamahalan, ang pangakong habang buhay. Tahimik akong nakikinig, pero sa loob ko, alam kong hindi ito ang magiging wakas ng araw na ito. Habang papalapit ang sandali ng panunumpa, biglang nagkaroon ng koonting ingay sa likod. May mga bulong-bulong, may mga taong napalingon. Hindi ko agad pinansin pero napansin kong bahagyang ngumiti si Doña Veron. At doon ko nakita, isang babae ang papalapit sa aisle. Maayos ang ayos, maganda, at halatang may kumpiyansa sa sarili niya. Nakasuot siya ng damit na parang hindi bisita, kundi parang bahagi ng esena. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa paligid. Naramdaman ko ang tensyon. Ang mga mata ng bisita, isa-isang napunta sa kanya. Ang mga bulong-bulong, mas lumakas. May mga nagtataga, may mga naguguluhan. Paglapit niya, tumigil siya malapit sa altar at doon nagsalita si Doña Veron. Hindi ba't mas bagay ang ganitong klase ng babae sa anak ko? Malakas ng sabi, sapat para marinig ng karamihan. Parang may sumabog na katahimikan sa buong lugar. Napatingin ng lahat sa akin. May mga mata na puno ng awa, may mga mata na naghihintay ng reaksyon ko. Si Marcos halatang nagulat pero hindi niya agad napigilan ng sitwasyon. Ang babae, tahimik lang na nakatayo, pero ramdam mong alam niya ang papel niya sa esenang ito. Hindi ka naman talaga para dito, dagdag pa ni Doña Veron habang nakatingin sa akin. Hampas lupa ka, hindi ka bagay sa pamilya namin. Malinaw, direkta, walang pag-aalinlangan. Kung dati iyon, baka hindi ko kinaya, baka umiyak ako, baka tumakbo palabas, baka hinayaan ko silang yurakan ako sa harap ng lahat. Pero hindi na ngayon. Tahimik lang akong nakatayo. Walang galit sa mukha ko, walang luha. Tinitigan ko lang si Doña Veron, saka ang babaeng katabi niya, at sa huli, si Marcos. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang eksaktong sandali kung kailan dapat magsimula ang lahat. Dahan-dahan akong napangisi. Hindi yun ngiti ng saya, hindi rin ngiti ng takot. Iyon ang ngiti ng isang taong alam niyang siya ang may hawak ng huling baraha. At sa sandaling yun, kahit hindi pa ako nagsasalita, alam kong magsisimula na ang pagbagsak nila. Nanatili akong nakatayo sa harap ng altar habang ang buong simbahan ay tila napuno ng biglang katahimikan. Ramdam ko ang mga matang nakatutok sa akin. Naghihintay kung ano ang gagawin ko matapos ang ginawa ni Doña Veron. Pero sa halip na umatras o magpakita ng kahinaan, dahan-dahan akong humakbang palapit sa gitna. Saka ko hinanap ang coordinator gamit ang tingin ko. Pwede bang makahiram ng mic? Mahinahon kong sabi. Nagkatinginan ng ilang staff, halatang naguguluhan, pero ibinigay din nila sa akin ang mikropono. Sa sandaling mahawakan ko iyon, parang biglang nagkaroon ng kontrol ang bawat nangyayari sa paligid.
Humarap ako sa mga bisita, sa pamilya ni Marcos at sa mismong lalaking minsan kong minahal. Pasensya na po, panimula ko. Kalmado ang boses pero malinaw. Hindi ko po balak sirain ang araw na ito, pero mukhang mas bagay pong ilubas ngayon kaysa ituloy ang isang kasinungalingan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Marcos. Althea, tama na, bulong niya, pero hindi ko siya pinansin. Inilabas ko mula sa maliit kong clutch ang phone ko. Nakahanda na ang lahat. Ilang pindot lang at lumabas sa malaking screen sa harap ng simbahan ang unang ebidensya. Mga mensahe, mga usapan, mga salitang hindi dapat ipinapadala ng isang lalaking ikakasal sa iba. Isang sabay-sabay na bulunggon ang kumalat sa buong lugar. May mga napailing, may mga napanganga, at may mga hindi makapaniwala sa nakikita nila. Siguro po kilala niyo ang lalaking papakasalan ko, patuli ko, habang nakatingin kay Marcos. Pero hindi niyo po kilala ang ginagawa niya sa likod ng lahat ng ito. Althea, please, mas mariin na ang tono ni Marcos ngayon. Ayusin natin to. Ngumiti ako ng bahagya, pero hindi iyon para sa kanya. Hindi pa po yan ang lahat, dagdag ko. Muli akong pumindot. Sunod na lumabas ang mga larawan, mga pagkakataong magkasama sila ng babaeng ngayon ay nakatayo sa gilid, tahimik at halatang unti-unti nang nawawala ang kumpiyansa. Mga litrato sa restaurant, sa hotel lobby, sa kung saan-saan pa. Hindi na ito maikakaila. Biglang nagkagulo ang mga bisita. Ang ilan ay tumayo, ang iba ay nagsimulang mag-usap-usap ng mas malakas. Ang dating maayos na kasal, unti-unting nagiging isang eksenang puno ng kahihiyan, hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Hindi lang po siya, sabi ko, sabay lingon kay Doña Veron. Alam po ito ng pamilya niya. Agad na napatingin ang lahat kay Doña Veron. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Hindi na iyon ang kumpiyansang kanina niyang ipinagpakita. Anong kalokohan to? Talim na sagot niya. Sinisira mo ang pamilya namin. Huminga ako ng malalim. Kung paninira po ito, sana wala akong ebidensya. Saka ko muling pinindot ang phone ko. Sa pagkakataong iyon, hindi na tungkol sa relasyon ni Marcos ang lumabas. Mga dokumento, mga records, mga transaksyon na hindi dapat makita ng iba. Hindi ko man kailangang ipaliwanag lahat, sapat na ang nakasulat doon para maintindihan ng mga naroroon na may mali. Lalo na sa mga taong may alam sa negosyo, mga partner, mga kakilala, mga taong konektado sa pamilya nila. Isa-isang nagbago ang mukha ng mga taong iyon. May mga umatras, may mga biglang tumahimik, may mga nagbubulunggon na parang hindi na madadamay. Hindi ko po ito ginagawa para ipahiya sila, kahit alam kong iyon mismo ang nangyayari. Ginagawa ko po ito para ilabas ang katotohanan. Biglang lumapit si Marcos sa akin, halatang galit na galit. Sira ka na ba? Alam mo ba ginagawa mo? Tinignan ko siya ng diretsyo. Oo, sagot ko. Sa wakas, ginagawa ko na. Sa gilid, napansin kong ang babaeng kabit ay unti-unting umaatras. Hindi na siya makatingin sa paligid. Yung dating kumpiyansa niya, napalitan na ng takot. Si Doña Veron naman, pinipilit panatilihin ang composure pero halatang hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Patayin niyo yan, sigaw niya sa staff, tinuturo ang screen. Pero huli na ang lahat. Sa dami ng nakita, sa dami ng nakirinig, hindi na maibabalik ang imahe na pilit nilang pinoprotektahan. At sa gitna ng kaguluhan, nanatili akong nakatayo, tahimik pero matatag. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Ipinakita ko lang ang totoo. At sa simpleng katotohanan iyon, nagsimula ang pagbagsak ng pamilyang matagal nang naniniwala na hindi sila kayang galawin ng isang babaeng tinawag nilang hampas lupa. Hindi na bumalik ang dating ingay ng kasal matapos kong ilabas ang lahat. Ang mga halakhakan ay napalitan ng mabibigat na bulungan.
at ang mga ngiting kanina ay naging mga mukhang puno ng pagdududa. Nakita ko kung paano unti-hunting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng simbahan. Ang mga taong kanina ay buong tapang na sumusuporta sa pamilya ni Marcos, ngayon ay tila nag-aalinlangan kung dapat pa ba silang manatili. May ilang bisita na dahan-dahang tumayo at lumayo sa kanilang upuan, parang ayaw nang madamay sa anumang susunod na mangyayari. Ang iba naman ay nanatili pero halatang nagbago na ang tingin nila, hindi na paghanga, kundi husga. Si Marcos, na nanatiling nakatayo sa harap ko, nanginginig ang panga sa galit. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Sa akin ba? Sa mga bisita? O sa sarili niyang pamilya na unti-unting nawawala ang kontrol sa sitwasyon? "Pinapahiya mo kami," madiin niyang sabi. Pilit pinapababa ang boses para hindi marinig ng iba. "Totoo lang ang pinakita ko," sagot ko, kalmado pa rin. Bigla niyang hinablot ang mic mula sa kamay ko. Hindi ito ang totoo. Sinisira niya kami dahil hindi niya kayang tanggapin na hindi niya natapos ang sasabihin niya. Dahil mula sa likod ng simbahan, may mga taong pumasok na hindi inaasahan ng kahit sino. Mga lalaking nakabarong at suit, seryosa ang mga mukha, may dalang mga dokumento. Hindi sila bahagi ng kasal. Hindi sila bisita. Napatingin ang lahat sa kanila. Ang isa sa kanila ay lumapit sa harap, saka nagsalita ng malinaw at direkta. "Marcos del Rosario at ang pamilya del Rosario, hinihingi po namin ang inyong pakikipag-ugnayan kaugnay sa ilang imbestigasyon sa inyong mga negosyo." Parang tuluyang nanlamig ang buong lugar. Hindi na ito simpleng iskandalo ng kasal. Iba na ito. "Anong kalokohan to?" sigaw ni Doña Veron, halatang hindi na niya mapigilan ang galit niya. "Wala kayong karapatang pumasok dito." "May sapat po kaming dokumento," sagot ng lalaki, sabay taas ng papel. "At base sa mga impormasyong lumabas, kailangan po naming kausapin ang inyong pamilya." Nagkatinginan ng mga bisita. Yung iba, tuluyan ng umalis. Yung iba naman ay parang nanunood na lang ng isang esenang hindi nila inaasahang masasaksihan nila. Napatingin ako kay Marcos. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya ang takot. Hindi na yun galit o yabang. Takot na mawala ang lahat. "Alkia, bakit mo ginawa to?" Mahinang sabi niya, parang hindi pa rin makapaniwala. Hindi ako sumagot agad. Tinitigan ko lang siya sa dahan-dahang nagsalita. "Dahil ginawa mo rin sa akin." Sa gilid, napansin ko ang babaeng kabit na tuluyan nang ang umatras. Halos hindi na siya makatingin sa kahit sino. Ilang sandali pa, tahimik siyang lumabas ng simbahan. Iniwan si Marcos ng walang paalam. Walang pumigil sa kanya. Walang humabol sa kanya. Dahil sa puntong iyon, wala nang may kailaman sa kanya. Ang atensyon ng lahat ay nasa pagbagsak ng pamilya na kanina lang ay tinitingala ng karamihan. Si Doña Veron, pilit pa ring pinapanatili ang sarili, pero halata na ang pagkabasag ng kumpiyansa niya. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Hindi na niya kayang kontrolin ang mangyayari. Isa-isang lumapit ang mga taong kanina ay kausap niya, pero hindi na para makipagbati, kundi para umiwas. "Pag-uusapan na lang natin to sa ibang araw," sabi ng isang lalaki na halatang business partner nila, sabay talikod. "Hindi kami pwedeng madamay dito," dagdag pa ng isa. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakita ko kung paanong naglaho ang lahat ng pinanghahawakan nila. Reputasyon, koneksyon, at respeto. At sa gitna ng lahat, ako ay nanatiling tahimik. Hindi ako nagsaya. Hindi ako nagmiti ng malaki. Pinanood ko lang ang unti-unting pagbagsak nila. Si Marcos, napaupo sa isang upuan, hawak ang ulo niya, parang hindi na alam kung ano ang gagawin. Yung lalaking dating puno ng kumpiyansa, ngayon ay tila isang taong nawalan ng direksyon.
Lumapit sa kanya ang isa sa mga taong dumating at mahinahon siyang kausap. Hindi ko na narinig ang buong usapan, pero sapat na ang nakita ko para malaman na hindi na niya matatakasan ang mga susunod na mangyayari. Dahan-dahan akong humakbang paatras mula sa altar. Wala nang kasal na mangyayari. Wala nang pangakong kailangang tuparin. Sa bawat hakbang ko palabas ng simbahan, nararamdaman ko ang bigat na unti-unting nawawala sa dibdib ko. Hindi dahil masaya ako, kundi sa wakas, hindi na ako ang babaeng tahimik na tinatapak. Sa pagkakataong ito, ako ang nagtakda ng wakas ng kwentong sinubukan nilang kontrolin. At habang naglalakad ako palayo, alam kong hindi dito nagtatapos ang lahat. Dahil ang pagbagsak nila ay nagsisimula pa lang. Paglabas ko ng simbahan, sinalubong ako ng hangin na tila matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo sa labas, pero parang nayon lang akong muling nakahinga ng malalim. Sa loob ng simbahan, alam kong nagpapatuloy ang kaguluhan, pero sa akin, tapos na ang papel ko roon. Akala ko iyon na ang katapusan ng lahat. Pero mali ako. Kinagabihan, habang nasa maliit kong apartment, tahimik akong nakaupo sa gilid ng kama. Wala ang make-up, wala ang mamahaling gown, wala ang engranding eksena. Ako na lang ulit, yung simpleng Althea na sanay sa tahimik na buhay. Biglang nag-ring ang phone ko. Isang unknown number. Saglit akong nag-alinlangan pero sinagot ko rin. Althea, isang boses ng lalaki, malalim, pamilyar. Matagal ko nang hinahanap. Napakunot ang noo ko. Sino to? Saglit na katahimikan bago siya muling nagsalita. Ako ang anak ng taong sinira ng Pamilya del Rosario. Parang may kumalabog sa dibdib ko. Hindi ko agad alam kung ano ang sasabihin, pero bago pa ako makapagtanong, siya na ang nagpatuloy. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang ginawa mo ngayon, sabi niya, pero dapat mo nang malaman ang buong katotohanan. Hindi ko pinutol ang tawag, tahimik lang akong nakinig. At ikaw ang susi para tuluyan silang mabagsak. Kinabukasan, nagkita kami. Hindi siya kagaya ng inaasahan ko. Nakasuot siya ng simple pero halatang may pinag-aralan, maayos nagsalita, diretso tumingin. Hindi siya galit pero ramdam mo ang bigat ng pinagdaanan niya. Ako si Adrian, sabi niya, sabay abok ng kamay. Hindi agad ako kumilos, tinitigaran ko lang siya. Bakit ako? Tanong ko. Umupo siya sa harap ko, saka inilapod ang ilang papeles sa mesa, mga dokumento, mga record, mas detalyado kaysa sa nakuha ko. Dahil ikaw ang pinakamalapit sa kanila, sagot niya. At dahil hindi kanila pinansin, nagkamali sila. Habang binabasa ko ang mga hawak ko, unti-unti kong naiintindihan ng kabuuan ng kwento. Hindi lang pala simpleng iligal na transaksyon ang ginagawa ng pamilya ni Marcos. Mas malalim pa, mas dumi pa. Ang ama ko, dating business partner ng pamilya nila, pero niloko siya. Inagawan ng shares, sinira ang pangalan, hanggang sa tuluyang nawalan ng lahat. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, walang luha, pero may galit na matagal nang kinikimkim. Hindi siya nakabawi, dagdag niya. At bago siya mawala, sinabi niya sa akin ang lahat. Parang may unti-unting nag-uugnay sa mga piraso ng kwento sa isip ko. Alam mo ba kung bakit kanila tinanggap kahit ayaw nila sa'yo? Tanong niya. Umiling ako. Dahil akala nila, mahina ka, madaling kontrolin, madaling patahimikin. Napangisi ako ng bahagya. Nagkamali sila. Sabi ko. Tumanggo siya. Oo. At dahil doon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makalapit sa'yo. Doon ko napatanto. Hindi aksidente ang lahat. Matagal ko na akong minumanmanan, sabi ko. Hindi kita ginamit, pero alam kong ikaw ang magiging dahilan para makalapit ako sa kanila ulit. Hindi ko lang inaasahan na ikaw mismo ang gagawa ng unang hakbang.
tahimik akong napatingin sa mga papeles. Sa wakas, malinaw na ang lahat. Hindi lang ako basta babaeng linoko, bahagi ako ng mas malaking laban. Anong gagawin natin? Tanong ko. Sandaling natahimik si Adrian bago siya sumagot. Tapusin natin ito. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman ko na hindi na akong nag-iisa. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Hindi na lang ito tungkol sa sakit na naramdaman ko. Isa na itong laban para sa katotohanan. At sa pagkakataong ito, mas malinaw na sa akin kung sino talaga ako sa kwentong ito. Hindi ako biktima. Ako ang dahilan kung bakit nagsimula ang pagbagsak nila. At ngayon, ako rin ang tutulong para siguraduhin na hindi na silang makakabangon pa. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari matapos ang araw ng kasal. Halos araw-araw may lumalabas na balita tungkol sa pamilya Del Rosario. Mga headline na dati ay puro papuri, ngayon ay napalitan ng mga tanong, imbestigasyon at pagdududa. Unti-unting nabubunyag ang mga bagay na pilit nilang itinago sa loob ng mahabang panahon. Sa tulong ng mga ebidensyang inilabas ko at ng mas malalalim pang dokumentong hawak ni Adrian, mas naging malinaw sa mga otoridad ang kabuuan ng ginagawa nila. Hindi na iyon simpleng haka-haka, may mga konkretong basihan na, may mga record, may mga taong handang tumistigo. Isang umaga, habang nanunood ako ng balita sa maliit kong sala, nakita ko ang eksenang hindi ko akalaing masasaksihan ko. Isa-isang lumalabas sa malaking bahay ang ilang miyembro ng pamilya ni Marcos, sinasamahan ng mga otoridad. May mga kamera, may mga reporter, at walang tigil ang mga tanong na ibinabato sa kanila. Ma'am, ano ang masasabi niyo sa mga paratang? Totoo po bang may kinalaman kayo sa illegal na transaksyon? Wala silang masagot, wala silang maipaliwanag. Si Doña Veron pilit pa ring nakataas ang ulo pero halatang wala na ang dating lakas ng presensya niya. Hindi na iyon ang babaeng kayang mangmaliit ng walang takot. Halip, isa na siyang taong sinusubukang panatilihin ang dignidad sa gitna ng pagbagsak. Tahimik ko lang pinanood ang lahat. Hindi ako nagsaya, pero hindi rin ako nalungkot. Parang may bahagi sa akin na nagsasabing tama lang ang nangyayari. Ilang araw pa ang lumipas, mas lumala ang sitwasyon nila. May mga negosyo silang pansamantalang ipinasara. May mga partner na tuluyang umatras. Ang mga taong dati ay nakapaligid sa kanila, ngayon ay parang naglaho na lang bigla. At si Marcos, matagal ko siyang hindi nakita mula noong araw ng kasal. Hanggang sa isang hapon, habang palabas ako ng isang cafe kung saan ako nakipagkita kay Adrian, may tumawag sa pangalan ko. Althea, napahinto ako. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita. Hindi ko siya agad nakilala. Hindi dahil nagbago ang mukha niya, kundi dahil sa aura na dala niya. Wala na ang kumpiyansa, wala na ang dating tindig. Mukha siyang pagod, magulo ang buhok, at parang ilang gabi nang hindi nakakatulog. Marcos? Mahina akong sabi. Lumapit siya sa akin pero hindi na ganun kalakas ang presensya niya. Parang bawat hakbang niya ay mabigat. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Saglit akong natahimik bago siya nagsalita. Nasira mo kami, sabi niya. Pero hindi iyon galit, parang pagod na pag-aamin. Tinignan ko siya ng diretsyo. Hindi ako ang nasira sa inyo. Kayo ang gumawa niyan sa sarili niyo. Napapikit siya sandali, parang tinatanggap ang sinabi ko. Lahat nawawala na, dagdag niya. Negosyo, pangalan, pati pamilya. Wala akong sinabi. Hindi ko siya kinonsente. Hindi ko rin siya kinundina. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo, pero sana kahit papaano maintindihan mo. Doon ako bahagyang napangisi. Maintindihan, ulit ko. Ano ang dapat kong intindihin, Marcos?
Yung panluloko mo o yung katotohanang pinagtulungan niyo akong gawing tanga? Wala siyang maisagot. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganon. Walang maipaliwanag, walang maipagtanggol. Minahal kita, mahinang sabi niya. Minahal din kita, pero hindi sapat ang pagmamahal kung wala namang respeto. Tumanggo siya, dahan-dahan, parang doon niya tuluyang naintindihan ang lahat. Tumayo ako mula sa usatan, wala na akong dahilan para manatili pa. "Althea," tawag niya. Huminto ako pero hindi na lumingon. Pasensya na. Ilang sandali akong natahimik. Hindi ko alam kung huli na ba ang lahat para sa salitang iyon. Pero alam ko na kahit gaano pa siya mag-sorry, hindi na mababago ang nangyari. Hindi na mababalik ang dating kami. Dahan-dahan akong lumakad palabas ng cafe. At sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat na tuluyan nang nawawala. Sa wakas, hindi na ako nakakulong sa kwentong sinimulan nila. Ako na ang pinipili kung paano ito matatapos. At si Marcos, naiwan siyang mag-isa, hawak ang mga desisyong siya mismo ang gumawa. Pagkatapos ng huling pag-uusap namin ni Marcos, parang tuluyan ang nagsara ang isang bahagi ng buhay ko. Wala nang dahilan para balikan pa ang nakaraan. Wala nang tanong na kailangang sagutin. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman ko ang isang tahimik na kapayapaan. Hindi perpekto, hindi masaya, pero totoo. Bumalik ako sa dati kong apartment, maliit, simple at malayo sa maranglang mundong minsan kong pinasok. Habang inaayos ko ang mga gamit ko, napansin ko kung gaano ako nagbago. Dati iniisip ko kung paano ko maaabot ang buhay na meron ang pamilya ni Marcos. Ngayon, hindi ko na yon hinahanap. Mas pinili ko ang sarili ko. Ilang araw ang lumipas, nagsimula akong maghanap ulit ng trabaho. Hindi na ako bumalik sa butik kung saan ako nagsimula. Sa halip, sinubukan kong gamitin ang mga natutunan ko sa lahat ng nangyari. Hindi lang sa relasyon, kundi pati sa pagtingin sa mundo. Sa tulong ng ilang kaibigan at koneksyon na hindi ko inaasahang magkakaroon ako, nakapasok ako sa isang maliit na kumpanya bilang assistant sa operations. Hindi man iyon kasing laki ng mga kumpanyang kinabibilangan ng Pamilya Del Rosario, pero maayos ang pamamalakad at higit sa lahat, patas ang prato sa mga tao. Sa bawat araw na pumapasok ako sa trabaho, unti-unti kong nararamdaman na bumabalik ako sa sarili ko. Yung simpleng buhay, yung tahimik na routine, at yung pakiramdam na wala kang kailangang patunayan sa kahit sino. Minsan, hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari, lalo na kapag may nababalitaan akong update tungkol sa kaso ng pamilya ni Marcos. May mga pagkakataon na tinatanong ako ng mga tao kung ako ba yung babaeng nasa balita, pero madalas iniiwasan ko ang usapan. Hindi ko na kailangan ng atensyon. Hindi ko na kailangan ng validation mula sa iba. Ang mahalaga, alam ko sa sarili ko na hindi ako nagpatalo. Isang hapon habang pauwi ako galing trabaho, nadaanan ko ang dati naming pinupuntahang cafe ni Marcos. Saglit akong napahinto. Hindi dahil gusto kong pumasok, kundi dahil napagtanto ko kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa dati kong sarili. Dati, doon ako umiiyak sa pagdududa. Doon ako umaasa na maaayos ang lahat. Ngayon, kaya ko nang lampasan iyon nang hindi nasasaktan. Naglakad lang ako at nagpatuloy. Sa mga sumunod na linggo, mas naging abala ako sa trabaho. Natutunan kong mag-manage ng mga gawain, makipag-coordinate sa iba't ibang tao, at gumawa ng mga desisyon na dati ay kinakatakutan ko. Unti-unti napansin ng boss ko ang effort ko. "May potensyal ka," sabi niya isang araw matapos ang meeting. "Kung itutuloy mo lang, malayo ang mararating mo." Ngumiti lang ako, hindi dahil sa papuri, kundi sa pakiramdam na may direksyon na ulit ang buhay ko. Bukod sa trabaho, mas naging malapit din ako sa pamilya ko. Mas madalas na akong umuwi sa probinsya, mas nakikipagkwentuhan sa nanay ko, at mas pinapahalagahan ang mga simpleng bagay na dati ay hindi ko nabibigyan ng pansin. Isang gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa balkonya ng apartment ko, napatingala ako sa langit.
Tahimik ang paligid at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, wala akong iniisip na problema. Wala akong hinahabol. Wala akong kinakatakutan. Inisip ko kung gaano ako nagbago mula sa babaeng handang magpakasal kahit may duda hanggang sa babaeng kayang harapin ang katotohanan at ipaglaban ng sarili niya. Hindi naging madali ang lahat, pero sulit. Dahil sa dulo, hindi ko lang nahanap ang katotohanan. Nahanap ko rin ang sarili ko. At habang nakaupo ako roon, nakangiti ng bahagya, alam kong kahit anong angyari sa hinaharap, hindi na ako magiging katulad ng dati. Mas matatag na ako, mas malinaw na ang paninindigan ko, at higit sa lahat, hindi na ako kailanman papayagang maliitin o yurakan ng kahit sino. Sa wakas, ako na ang may kontrol sa sarili kong kwento. Lumipas ang ilang buwan matapos ang lahat at tuluyan nang nagbago ang direksyon ng mga buhay na minsan ay nag-cross sa iisang kwento. Hindi na ako nakatutok sa bawat balita tungkol sa pamilya Del Rosario, pero may mga pagkakataon na hindi mo talaga maiiwasan na marinig ang mga nangyayari, lalo na kung ang pangalan nila ay patuloy na laman ng usapan sa balita at sa mga tao. Isang umaga, habang papasok ako sa trabaho, narinig ko mula sa radyo ng jeep ang balitang tuluyan nang naglabas ng desisyon ang korte tungkol sa kaso ng pamilya nila. Hindi ako agad nag-react. Tahimik lang akong nakinig habang binabanggit ang mga detalye, mga napatunayang iligal na gawain, mga kasong isinampa, at ang hatol na hindi na nila kayang takasan. Hindi ko naramdaman ang saya, pero naramdaman ko ang pagtatapos. Sa wakas, may hustisyang nangyari. Sa opisina, naging normal lang ang araw ko. Tuloy pa rin ang trabaho, tuloy pa rin ang mga gawain. Wala ng drama, wala ng kaguluhan. Simpleng buhay na unti-unti kong natutunang mahalin. Pagkatapos ng trabaho, napagdesisyonan kong dumaan sa isang maliit na park malapit sa apartment ko. Naupo ako sa isang bangko, pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, nag-uusap at simpleng nabubuhay. Doon ko napagtanto kung gaano kalayo ang narating ko mula sa araw na yon sa simbahan. Dati, akala ko ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa yaman, sa estado sa buhay, at sa kung anong kaya niyang ipakita sa ibang tao. Pero sa lahat ng nangyari, natutunan kong hindi iyon ang totoo. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kung paano niya pinipili ang tama kahit mahirap, kung paano niya pinoprotektahan ang sarili niyang dignidad kahit siya na ang naiipit. Habang nakaupo ako roon, may lumapit sa akin. Althea. Napatingin ako at nakita ko si Adrian. Hindi na kami madalas magkita nitong mga nakaraang linggo. Pareho kaming naging bala sa kanya-kanyang buhay, pero sa simpleng presensya niya, naramdaman kong may isang bahagi ng nakaraan na hindi naging pabigat, kundi naging tulay. Balita ko, tapos na, sabi niya habang umuupo sa tabi ko. Tumanggo ako. Oo, mukhang ganun na nga. Tahimik kaming dalawa sandali, parehong nakatingin sa harap. Hindi ka ba nagsisisi? Napaisip ako. Binalikan ko sa isip ko ang lahat. Ang magmahalan, ang sakit, ang galit at ang mga desisyon na ginawa ko. Hindi naging madali ang daan na tinahak ko at alam kong may mga pagkakataon na pwede akong umatras, pwede akong manahimik, pwede kong piliin ang mas madaling paraan. Pero hindi ko ginawa. Umiling ako ng dahan-dahan. Hindi, sagot ko. Kung hindi nangyari yon, hindi ko makikilala kung sino talaga ako. Ngumiti siya ng bahagya, parang naiintindihan ng ibig kong sabihin. Ang dami mong binago. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko binago ang mundo nila, lumabas lang ang totoo. Tumanggo siya. Muli kaming natahimik, pero hindi yung tahimik na may bigat. Tahimik na may kapayapaan. Tumayo ako mula sa kiniuupuan ko. Salamat, sabi ko. Para saan? Tanong niya. Sa pagtulong mo, pero higit sa lahat, sa pagpapaalala na hindi ako nag-iisa. Ngumiti siya, pero hindi na siya sumagot. Naglakad ako palayo, dahan-dahan, walang pagmamadali.
Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang gaan ng pakiramdam ko. Hindi na ako hinahabol ng nakaraan. Hindi na ako natatakot sa hinaharap. At higit sa lahat, hindi na ako yung babaeng pinahiya at tinawag na hampas lupa sa frontera ng lahat. Ako na ngayon ang babaeng tumayo para sa sarili niya. Ang babaeng hindi nagpatalo. Ang babaeng natutunang ipaglaban ang dignidad kahit laban pa ang mundo. Sa huli, napagtanto kong hindi lahat ng baban ay kailangang ipanalo sa iba. Minsan, sapat na napanalo ka sa sarili mo. At sa pagkakataong ito, alam kong nanalo ako.